Isa sa atin na, yan ba yung narinig mo? Oh, bubukas ka na naman yan. Di ba? Yan ang, be ye holy, for your Father in heaven is holy. Hindi ka ba naniniwala doon? Bakit gagawin mo na naman yan? Kahit ikaw lang mag-isa sa sarili mo, pag ginagawa mo na yung bagay na yun, parang may something na kumokondemn sa'yo na mali ito Bakit ako nadadala nito? Kasi yung kinakalaban na natin is itong old nature natin. Minsan na andito pa rin Hindi naman talaga siya mapigilan. Minsan minsan nga, yung bugso ng galit, ayaw mo magsalita ng Pero nadadala ka Oh, yung testimony ni Brother Gerald, ang in-order mo, burger, siguro binigay siya spaghetti. Nagka-argument dahil lang doon sa wrong na nabigay sa yung pagkain. Umabot ka pa sa manager, baka doon sa presidente pa nung may-ari nung kainan na yun pinatawag mo. Saan yung may-ari nung kainan na to? So, kaya yung temper natin, yung process na yan, pinaprocess yan. Hindi naman tayo ipokrito para sabihin na, hindi na ako nagkakaganyan, perfect ako sinasabi ni, ako nga O di ikaw na. Ako nga nung ganyan talagang sunod-sunod din Wala yan. O di ikaw na nga. So hindi, in a way kasi na, be wise kung magte-testify din tayo na, nangyari din sa akin yan. Pero nagtiwala lang ako sa Panginoon, napagtagumpayan ko. Iba kasi yun Ako nga sunod-sunod O talagang mabuti si Lord. So, iba yung dating. So, sabi nga kasi ni Pastor, di ba? It's on the way you deliver the word. Same word pwedeng magkaiba-iba kasi siya ng dating di ba? So, kaya ngayon, itong word na ito, I believe they are spirit and they are life. Pwedeng hindi natin nakikita yung literal, pero somehow, paglabas natin, yung epekto nito, nagmamanifest. Dati nung walang word pag alok sa'yo ng tagay asan ba yung shot dyan? Ako na Ikaw pa yung nauna Hindi pa nga sa'yo Tama rin yung sabi ni Pastor ang pait-pait naman ng alak, bakit kaya gustong-gusto nila? Ako rin Nung time na natuto rin na uminom nun pero yan po yung bisyong na nadala rin ako Pero yung sigarilyo, hindi po talaga ako na doon. Inuubo ako pag nausok yung Pero doon sa mapait, sabi ko, ang pait naman ito. Tapos yung sabi ni Pastor, yung unang tagay sa demonyo. Kaya binububo. Kaya pala kasama talaga yung demonyo sa inuman Siya pa yung nauuna sa tagayan Ikaw yung kasunod ng demonyo. Ikaw yung susunod na tagay. Pag tagay mo, andun yung spirit. Sasabihin mo pa, pampatono, asan ang mic? Kasi ka na manhid na yung katawan mo parang lumulobo yung ulo mo pag yung spirit ng alak na inom mo, parang nangingima yung buong katawan mo. Tapos ang lakas ng loob mo, pupunta ka doon sa nililigawan mo. Kung ano-ano ibibigay ko yung pag nahimasmasan torpe na ulit. So espiritu yon. Talagang totoong may espiritu ang alak. Merong time na naranasan ko yan, talagang nawala ako sa sarili ko may nag-video pala. Nakita ko gano'n pala yung ginagawa ko. Merong drum doon sa amin na nilulublob ko na yung ulo ko para, ako ba yan? Sabi ko. Nung nahimasmasan ako, nandun ako sa papag natutulog Kasi sa Bicol po, sa probinsya, wala namang masyadong emperador doon ng mga lambanog. Minsan nga, kahit tuba, nakakaano rin yung mga pinsan ko, mga sanay na mga inom yun, ang tubig nila sa umaga, lambanog. Ako, tansan pa lang nun hilo-hilo na. Tapos ang tataas sa magtagay, nawala na rin ako sa sarili ko, tagay na rin ako ng tagay. Ekis na pala ako maglakad kung saan ako pupunta. Bago pa lang kami ni Mami nun At nung nawala rin kami sa message, lumala pa yung sinasabi ng pag nakita ng
evil spirit na malinis, magdadala yan ng mas marami pa. Talagang doon sa time na yon na pinagsisihan ko po yun. Ang daming ibang spirit na yung mga dating hindi ko nagawa ko. Minsan, nagdadrive ako pagka lasing ako. Owner pa yung sasakyan namin nun. Antok na antok ako. Titigil ako. Talaga lalawit ko yung paa ko. Tutulog ako. Papalipas lang ako ng itatabi ko lang sa kalsada yung owner. Tapos minsan, makakauwi ako sa bahay. Hindi ko alam kung paano ko naiparada yung sasakyan. Tapos hindi ko nga alam kung tamang apartment yung napasukan ko sabi ko, tama naman. Sabi ko. So, experiences, sabi nga ni Brother Gerald. Pero kung talagang pinili ka ng Diyos, babaguhin ka niya. Lahat ng nature na ikaw mismo makakarealize sa sarili mo. Ganun ba talaga ako dati? Buti na lang. Natagpuan ako ng ating Panginoon. Inalis niya ako doon sa mga dati kong ginagawa. Paano na lang kung hindi, baka mas malala pa ako doon. Baka triple na nung beses na ganun. Baka kung naninigarilyo ka dati, sigarilyo lang. Ngayon, tabako na yung hinihit mo. Nagle-level up yung evil spirit. So, thank God na nasumpungan niya tayo at naging bunga lang din tayo ng salita niya. At palagi siyang merong ginamit. Kasi si Mary, ginamit niya. And si Mary, babae, and the bride speaks of the church. Kaya nga, babae ang ginagamit. Kaya nga, hindi mo naman kailangan maging pastor o evangelist o preacher para mag-preach at makonvert yung isang tao. The way you live, nagpipreach na sa kanila. Si Brother Denny, yung testimony niya, ako ganun din. Pag magpe-pray ka bago kumain, just a simple act ng Thanksgiving bago ka kumain. Minsan nga nagulat kami, sa bahay, sinaya din po kasi binibiro namin, kakain na kami. Walang pray-pray, sinaya, gaganon hindi daw tayo nag-pray. So, simple act po yun. How much more kung buhay talaga natin na makita ng mga tao na kapitbahay mo, gusto nang pumunta dito, hindi mo naman pinipreach yan. Dahil meron lang nakitang ginagawa mo. Bagyo na! Aaten pa rin kayo? Ano bang meron dyan? So, kung sila kabilang din doon sa mga pinili, hindi naman talaga mapipigilan. Lalapit at lalapit yan. So, yun yung napuproduce ng binhi, ang mag-produce siya ng buhay. At ang ating Panginoon sa Kristo ay ang kanyang corporal body nandun sa umakyat na, but sabi niya, ang spirit ko, iiwan ko sa inyo. Kaya nga, namamatay ang katawan, pero ang spirit, nagtutuloy lang. Maaring sa unahan natin, may mga nag-pray para sa atin, kaya yung mga magulang din natin, or tayo nakatanggap. At na kung magluluwat pa ang ating Panginoon sa susunod na generation, pwedeng sa batch ni Naya, ni Zion, ni Lucas, yung mga parating din kina Zoe, kina Sister Kate, kung magluluwat ulit ang Panginoon, umabot sa point na sila naman yung mga nagpipreach dito. Tapos, sila na rin yung, same seed din naman di ba? Of its own kind. Ang mga brothers, sisters na rin ang mga nagkatuluyan. Kailangan may babae pa palang lumabas. Malay natin, yung dalawang parating. Ito pa, kay na Brother Gerald, kay Brother Adam. Ang dami lang talagang babae Pero ngayon kasi, outnumber yung babae. Dalawang lalaki. So, we never know life kung ano ang ibigay sa atin ng ating Panginoon. We are just receiving His Word. Day by day, we live by faith. Hindi nga natin alam kung bukas, magigising pa tayo Hindi nga natin alam kung ano ang mangyayari na bukas. But by faith, we know because He lives. Amen. Kung mangyari pa man ang bukas, kung ngayon niligtas niya ako, ligtas pa rin ako bukas. The same God na sumama sa akin ngayon is the same God na kasama ko bukas. Amen. Hindi siya magbabago. Ipoproduce niya lang ang sarili niya sa atin. And that is our main purpose.
to produce more of Him. Christ-like character. Kaya nga, sabi din ng message, the true beauty of the church is the character of the people. Kaya, wag na tayong magtaka kung bakit minsan may mga trials na laging dumadating sa atin at na-overcome natin. Meron na naman panibago. Hanggang talagang dumating na ang ating Panginoon. Hanggang sa fullness ng ating redemption. Hanggang itong mga katawan nito, tuluyan ng magbago at makapiling natin ang ating Panginoon sa lugar na ipinangako niya. So, nasa unang quote pa lang ako. Grabe. 10 po to. Paano yun? And I believe kung ano man lang din yung ma-reveal ngayon, yun yung perfect plan ni Lord. Yun yung alam niya kailangan ng bawat isa sa atin. So, walang anumang bagay na nalikha ang Diyos na walang purpose. So, yung shadow na nakita natin doon sa Genesis, ngayon ay yung reality in this last age, na mayroong mga taong makikita ulit ang buhay ni Kristo to, na lumalakad. So, nag-produce ulit. So, babasahin ko na lang yung ibang medyo striking po. So, sabi po dito, sa message naman ng The Restoration of the Bride Tree. So, merong message ang prophet, Restoration of the Bride Tree. So, ibig sabihin, merong bridegroom tree. Kasi merong bride tree eh. So, sino yung nandun talaga sa Garden of Eden na Tree of Life? So, yun yung ating Panginoong Kristo. At kung nahulog ang babae doon sa unahang part, ngayon, dahil nahulog din ng church, nire-restore ng ating Panginoon. He was God's perfect prophet tree, the example tree, the bridegroom tree. Amen, glory. Going to say something directly. If He is the bridegroom tree, ayan, do you believe it? So, she has got, then the bridegroom tree, without the female, don't bear fruit. So, he's got to have a bride tree. Tayo yun na tinutukoy. She has got to be born of the same material, Word made flesh in the tree. Hope you get it. It's the same life in this female tree, the bridegroom, as it is in the bride. The works that I do shall you do also. So, sa book of, babanggitin ko na lang po, hindi ko babasahin para makasave po ng oras. Yung Isaiah 53, verse 4 hanggang verse 8. Alam natin, yung buong chapter ng Isaiah, ito yung picture ng murderous na kamatayan ng ating Panginoon. Talagang, ito na yung passion of Christ. Ang sabi, pagdating doon sa verse 8 na lang, kasi 4 hanggang 8 ito eh. Sa verse 8 ko na lang po babasahin, kasi nandito po yung point eh. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare His generation? So meron generation ng ating Panginoong Kristo. Pero paano yan madideclare? Paano yan matutuloy? For He was cut off of the land of the living, for the transgression of my people was He stricken. So, na-cut off ang Messiah, paano siya magkakaroon ng generation? Hindi na nga siya nagkaasawa eh. Natural speaking. Kasi may isang royal generation na manggagaling pa rin sa kanya. Na-share ko na rin dito dati, nakita ko rin din yung sa message ni Pastor Nestor eh, yung the generation of Jesus Christ. Sa genealogy, pag tiningnan natin yung from Abraham hanggang kay David, from Solomon hanggang do sa isa pang dulo, from isa pang patriarch hanggang sa ating Panginoon, yung tatlong generation na yun, tigpo 14. Pero pag tiningnan nyo, maski sa i-google nyo, bakit sa generation ng ating Panginoon Kristo? 13 lang.
kulang ng isang generation kasi nakat. Sino yung ililista mo doon na pang susunod na generation sa ating Panginoong Kristo? Sino ang magpuproduce nun? Kaya pala may binabanggit na tayo ay royal priesthood. The generation of Jesus Christ. Tayo na po yun. Minamanifest na ng buhay natin yung ministry ng ating Panginoong Kristo na hindi na niya napulpil dahil nga namatay siya at umakyat siya. Pero iniwan niya yung Spirit para matuloy. Kaya yung Book of Acts, pag nilagyan niyo pa yan ng word, Book of Acts of our Lord Jesus Christ, through His children, through the body. Kaya nga, Book of Acts of the Holy Spirit. Kaya nga, ang ulo, nasa kanya ang kaisipan, pero ang ministry nandoon sa katawan. Hindi naman talaga gumagalaw ang katawan. Nakakita na ba kayo ng anything na gumagalaw na walang ulo? Siguro yung manok. Kasi si Mami, nung yung bayaw ko nagkatay doon ng manok, di ba po ang manok yung ginigilitan yung leeg? Yun, tinagpas, putol agad yung ulo. Yung manok, tumakbo. Hinabol pa. Walang ulo, tumatakbo yung kakatayin na nagpahabol pa. Hindi yung mabubuhay. Anything na walang ulo, hindi po mabubuhay. There is something na kailangan magpagalaw sa katawan. And that is our head. At yung katawan, wala naman siya ibang gagawin unless nanggaling yung signal sa kanyang head. Kaya nga tayo, nakadepende tayong lahat sa leading lang ng Holy Spirit. Katulad ngayong umaga. Hindi naman natin siya nakikita physically. Pero we all believe nandito siya. Ano ang basis ng bawat isa sa atin para maniwala tayo na nandito siya? Nakita ba ng mata? Naamoy niyo ba? Naramdaman niyo ba? Kung may nag-spray ng pabango dito at naamoy ko, maniniwala ako, naamoy ko eh. Ang basis ko, yung pang-amoy ko. Si Lord Jesus Christ nandito. Amen tayong lahat. Nag-amen. Amen. Anong basis natin? Faith. Yan yung sixth sense. Na kahit hindi na makita ng five senses, ito yung super sense na kayang maniwala na nandito talaga siya. Hindi siya parang mumu o something na but it is really His presence na mararamdaman nyo every time nakikinig tayo ng word. Kasi nagpa-process sa mind tapos nag-aano sa heart Kung part ka na rin noon, makaka-relate tayo sa mga naririnig natin. Dadalhin natin ito sa everyday life natin. So, yun yung laman ng Isaiah 53. Ngayon, sa Book of Acts, merong incident na si Philip, yung Acts, hindi ko na rin po ulit mabasahin, siguro yung mga striking point na lang po. Yung Acts chapter 8, verse 26 hanggang 38. Alam natin po, itong tagpong ito na Book of Acts, Acts po ito ng Holy Spirit, ministry ulit ng ating Panginoon Kristo through the disciple. Merong eunuch na nakita si Philip na nakasakay sa karwahe. Kinausap si Philip nung angel. Yun po yung nasa verse 26. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south, unto the way that goeth down to Jerusalem, from Jerusalem unto Gaza, which is in the desert. So sinunod yun ni Philip, pumunta siya doon. So merong isang eunuch na makakasalubong niya na nasa karwahe. Sabi ng Spirit sa verse 29, Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. Kaya nga, ang leading lagi ng Holy Spirit, ang sinusunod natin So, even this pulpit, yung mga nagpipreach dito, pag ang leading na ng Holy Spirit yung nag-will, wala na sa notes nila. Yun na yung sinasabi. Kasi leading na ng Holy Spirit. So, ngayon, sabi doon sa verse 30, narinig ni Philip
binabasa nung eunuch, ito yung Isaiah binasa natin na makakat off ang Messiah. At tinatanong, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Hindi nga eh. Walang nag-explain eh. So, nagkaroon ng conversation, nag-sharing, na-explain ni Philip doon sa eunuch, itong verse na ito, itong chapter na to. So, during that time, nakatanggap yung eunuch. Tapos, napadaan yung karawahe nila. Basahin nyo na lang po sa yung verse 26 hanggang verse 35. Ini-expound ko po, pero ito po talaga yung exact description nung nangyari, nung nag-meet yung dalawa. Kasi sabi doon sa verse 32, the place of the scripture which he read was this. Ito yung eksaktong binabasa nung eunuch. He was led as a sheep to the slaughter and like a lamb before his shear. So he opened up. In his humiliation, judgment was taken. And who shall declare his generation? Sa verse 33 po yan. For his life is taken away from earth. Nagtatanong yung eunuch, sino ba yan? Sabi niya, si Lord Jesus Christ yan. And then, madaanan nila yung tubig. Sabi, yan, merong enough na tubig. Ano ang pipigil para sa akin na hindi mabautismuhan? Kaya nga ang meaning ng bautismo sa mga nabaptize po dito, na binrip muna o in-explain yung bautismo, kailangan immerse. Kaya hindi sa atin talaga yung man-made na buhos-buhos lang, yung binyag. Hindi naman kaya ng baby magsisi. Kaya sa atin, ng bata, hindi binibinyagan. Inaalay, kasi yun ang pattern sa temple, inaalay ang mga bata. Pero pag liable ka na, kahit 7 years old ka pala, sinasabi mo ng, si Lord Jesus Christ, niligtas ako. Sabi ng mama papa ko, makasalanan pala ako. Kundi dahil kay Lord Jesus Christ, hindi pala ako maliligtas. Pwede na ba ako mabaptize? So, at the age na accountable o meron na siyang realization, I think pwede na siyang i-baptize. Kung masyadong bata yung 7, o 10, 13, ganun, outward expression yun. At kailangan mo ng maraming tubig. Hindi pwedeng nabaptize po ako sa isang palanggan ng tubig lang na maliit. Paano ka na ilublob dun? Baka hanggang noo mo lang yun nung itinawid ka, ay baptize you in the name of the Lord Jesus Christ. Basa yung hanggang dito mo. Pero yung katawan mo, hindi. Hindi ka nailibing nun. Nailibing lang yung ulo mo, pero hindi ka totally nailibing. Kailangan immerse. Nung sina pastor nagpunta ng Cambodia nun yung isang banga na kasya tao pinuno lang nila ng tubig Baka may kitikiti pa nga doon, di mo alam. Pag ahon nung binaptize pero yung heart, hindi kasi yung tubig ang tinitingnan doon, yung act na ina-accept niya, ina-express niya, patay na ako sa sarili ko. Nabuhay na sa akin ngayon si Kristo. Na-produce na ang seed sa akin at magmamanifest na siya. So, initial step pa lang yon. Marami kasing nabaptize sa tubig na wala na rin naman ngayon Ang dami nagkiklaim, born again, baptized din ako in the name of the Lord Jesus Christ. Nalublob din ako sa tubig, tama lahat ng proseso. Saan ngayon? Initial step pa lang yon. Ang bata, once pinanganak, umiyak, hindi naman agad, natakbo na yan. Process of maturity pa rin yan. So, initial step ang baptism. We must go on. Sabi nga, kung napulot yung bote ng Coke, alam nung company, kanya yun, kasi may pangalan niya. Parang tayo, napunta sa putikan. Pinulot. Hindi yun magtatapos yun. Madumi yun Kailangan linisin yun. At walang ibang panglinis na madumi, kundi, spiritually speaking, ang Word of God. Itong naririnig natin ngayon, ito ang naglilinis sa atin. Hindi yung salita ni dinaanan lang sila ng Word of God. Kaya tayo nakokorek. Yung mga dati natin mga wrongdoings, mga pag-uugali, nakokorek yan dahil nakikinig tayo sa Word of God. And obedience is better than sacrifice, sabi ng Word.
Kung narinig mo nga, pero hindi mo sinunod, kahit anong kaganda ang alay mo, hindi pa rin yan. Hindi bali nang hindi masyado maganda boses mo, hindi masyado maganda alay mo. Pero ang obedience nasa iyo. Dahil yun ang hinahanap ng Diyos. Dahil obedience, kakabit niya, nag-i-speak siya na, naniniwala ka. You have faith. Kaya tayo nandito lahat ngayon eh. Kasi we all believe in one thing eh. Na totoo ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi, wala kayo dito ngayon. Iisipin nyo na hindi naman totoo yan. Ba't nandito tayong lahat ngayon? Because we all believe. Diba? So nabaptize yung eunuch. Ngayon, yung eunuch, bunga yon nung galing kay Philip na sinalita din ng angel sa kanya. So, spiritually speaking, nangyayari ang reproduction by spoken word na. So, iba na ang process compared do sa una na sinabi ng Genesis, subdue the earth. Physical talagang napuno ang ano. Pero this time, nung dumating na ang Panginoong Jesucristo, ang reproduction, hindi na ganong way. Hindi na tayo, magparami. Kailangan pala, 12 anak ko ngayon. Sabi, magparami daw tayo. Kailangan, anak pa tayo ng anak. Hindi po ganun yun. Yung mere fact na nakikita yung buhay ng bawat isa sa atin at nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo, that is the part of the bride na nagre-reproduce siya ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Because the bride herself is a product ng word na narinig niya. Kasi galing naman talaga siya sa word na narinig niya eh. Sa tagiliran ng ating Panginoon nung tinusok siya sa krus ng Kalbaryo, nung ibinigay niya na ang buhay niya. Lumabas doon ang buhay, ang spirit. He gave up the ghost. Kaya napunta sa atin. So I hope, siguro ito, pipili na lang ako ng pang-closing po na quote. Sabi po dito, sa message ng Choosing of a Bride, sabi po dito, I remember one time a prophet went up to take a king, to make a king out of Jesse's son. So ito na yung, nung ang Israel, naghahanap ng hari. Kasi nakikita nila yung nation sa paligid nila, may hari. Gusto din namin ng hari. So lumapit sila sa prophet, kasi prophet lang ang time na meron sila nun eh. Gusto namin ng hari. So ngayon, to take a king, to make a king out of Jesse's son, to take another king's place. So old. And so Jesse bought him out, his great, big, fine boy. He said, the crown will look right on his head. The prophet went to pour the oil on him. He said, God has refused him. Sa mga anak ni Jesse, merong nakita na, ito, qualified. Ito, pwede talaga itong pandigma. Ito, kumbaga, ang level nito, alam niyo sa mga Spartan, yung 1 versus 300, 1 versus kahit gano'ng kadami, kaya niyang ubusin. Pero sabi ng message, God has refused him, and he refused every one of them, till he come to a little, old stoop-shouldered, ruddy-looking fellow, and he poured the oil upon him, and he said, God choose him. See, we choose by sight, God choose by character. So ang Diyos, hindi tumitingin sa physical sight. Tinitingnan niya ang karakter. Kaya yan din ang gusto niya na ma-produce sa bawat isa sa atin. Sabi po dyan, character, there never was a character like Jesus Christ. Kasi siya lang talaga ang nakagawa, nakapag-express ng stature of a perfect man na nabuhay. Na in spite na inaalipusta na siya. Being God Himself na yun, ha? Ang sabi pa nga, tinanggap niya kahit mawawalan siya ng reputasyon. Diyos ka, tapos aalipinin ka, iimbitahan ka sa isang piging, hindi ka man lang papansinin, hindi man lang uhugasan yung paa mo. Mabuti na lang, merong isang babae doon na yung luha niya ang pinanghugas doon at yung buhok niya ang pinangpunas. So, magkapart kasi sila noon eh.
Di ba? Kahit patutot siya. So, walang ibang may ganong karakter kundi ang ating Panginoong Kristo. We see it's true. It's not worldly beauty of Him that attracts the bride. So, hindi worldly beauty ang naka-attract sa atin, sa ating Panginoong Kristo. It is His character. Kaya, yung character din naman ng church, nanggaling din sa character ng ating Panginoong Kristo. The character of the church that Jesus looks for, not we're in big buildings. Kaya nga, hindi titingnan kung gaano kalaki ang church building nyo, ilan ang member nyo. Alam ko, meron pang parating na, ano ba yun? Yung malaking organization ngayon na magko-conduct ng strike ba yun? 3 araw? Oo, yun, INC. So, kasi alam nila, malakas sila dahil marami sila. Pero God don't look in numbers. Ang tinitingnan niya talaga, yung character. Aanin mo yung isang sakong buhangin. Pagpapalit mo ba yun sa isang diamante, isang peraso lang? Kaya nga, ang sabi ng message, ang bride, bawat isa sa atin is worth 10,000 worlds. Unique ang bawat isa sa atin. Kaya nga, sinabi na rin ng message, God is not complete without you. Ganun ba tayo kahalaga sa Kanya na hindi siya makukumpleto? Kung wala tayo? Kaya niya nga kahit wala tayo, pero tayo hindi natin kaya na wala siya eh. Pero ganun niya tayo pinahalagahan. At ganun ang karakter na dinisplay niya na kahit aalipustain siya, aapi-apihin siya, puputungan siya ng koronang tinik, hahagupitin siya sa likod, papasanin niya yung krus. Ganun kahirap ang gagawin sa katawan niya. Ang katawan nga natin, kung gaano natin, may maramdaman lang tayo kaunti, nasa ospital na agad tayo, nahiwa lang ng blade ng kaunti, yung mga gusyong dugo. Dok, mamamatay na yata ako eh. Si Lord, imagine kung yung panghagupit sa kanya ng mga Romano, bloodthirsting ang ano yan. Ang isang hagupit daw sa kanya, paghila mo, dala pati balat. Imagine, para sa isang inosenteng tao na gawa ng ganong bagay. So tayong lahat are just beneficiary nung ginawa ng Panginoon na yun. Biyaya yun sa atin. So, walang sino man sa atin makakapagmalaki sa bawat isa sa atin na ako, deserving ako, mabait ako eh. No, lahat tayo. Biniyayaan lang ng ating Panginoon. So, kaya, ganyan ang karakter. At ang capstone yan. So, in closing, to close na po, and I hope na kuha nyo po yung laman ng mensahe. Ang thought po lang kasi niyan, ang main purpose po ng iglesia, ng church, being the woman, the bride, is to reproduce yung lalaki sa buhay natin. Kung paano dumaan ang buhay sa babae nung nag-reproduce si Adam ng sarili niya, ganun din ang gagawin natin. Yung buhay ni Kristo, tulungan tayong lahat ni Lord na makita sa atin. Yung capstone dyan is your love. Be ye perfect for your Father in heaven is perfect. Yung love dyan, agape love po yan. Ang level lang na kaya natin. Eros, Pileo. Hirap na hirap tayo sa agape love. Kasi yung sinabi na, ibigin mo ang iyong kaaway, kaya ba natin yun? Inibig niya tayo, kaaway niya tayo dati minsan nga hindi mo pa nga kaaway Dahil lang yung mukha, hindi mo gusto yung itsura Hindi pa nga gumagawa siya. Bakit kaya pag ito nakikita ko, nagdidilim yung paligid ko? Paano mo yun iibigin? Paano mo iibigin din ng Diyos na hindi nakikita kung yung wala nang ang ginagawa sa'yo, pero inis ka lang sa mukha, nagagalit ka. Paano natin i-express ang karakter ni Lord? Tao rin naman ako, tayong lahat. Hindi ko naman sinasabi yun na hindi ako ganun. Meron time nararanasan ko yun. Wala namang ginagawa sa akin to, bakit minsan naiinis ako? Oo. Pero, yun yung nature na kailangan mamatay sa atin. Mahal natin ng Diyos, di ba? Dapat kaya nating ibigin ng kapwa natin. Minsan, mismong asawa nga natin, mismong kapatid pa nga natin, wala naman ginagawa sa atin.
ang expression natin hindi maganda. Ako, guilty rin ako minsan sa sister wife ko, kaya gusto ko nga sasabihin sa akin minsan ni sister wife, sorry ka na naman, sorry, paulit-ulit ka naman. Guilty po ako dyan, hindi ko po i-exempt ang sarili ko. Iiyak siya, minsan may nasabi akong hindi maganda. So, sorry ako. Kinabukasan, argumento, same ulit. Sorry, mami, umabot pa dito sa pulpit yung ating nangyayari sa atin. Pero, I love you. Para na kasi kami binatad na lagi, para siguro sina pastor, kung wala na yung mga anak mo, siya lang mag-isa sa bahay, ako nagtatrabaho. Parang girlfriend ko lang ulit yung uuwi ako. Sabi ko, ano kaya maiuwi na ano? Pagdating kasalubong ay, yung June natin, malapit na. Okay, God will provide. Ay, kahapon nga, naluksuhan na kami. Tumatawag pa kanina papunta dito. Sige, bahala ka na. Si Lord na muna. So, mabuti si Lord, hindi siya magkukulang. Let's love. Sana, kahit ganito itsura ko na baka wala naman akong ginagawa sa inyo, naiinis kayo sa itsura ko. Mahal ko kayong lahat, mga kapatid. Sana mahalin nyo rin po ako, 10 ng aking buong pamilya. Sorry po kung minsan meron parang kami mga ugali na hindi maganda sa inyo. Let's forgive one another and let's love one another. Kasi alam niyo yun, pagka nagkakagulo tayo, natutuwa yung... Alam niyo yung story nung langgam na nilagay sa jar? Nilagyan ng red ant, ang dami. Nilagyan ng black ant. Hindi sila nagkakagulo. Peaceful sila. Kinalog yung jar. Aba, sila nagkagatan, nagpatayan yung mga langgam. So, ibig sabihin, sino ba may kasalanan doon? Yung red ant? Yung black ant? Hindi, yung kumalog ng jar. So, sometimes, andyan lang ang kaaway, kahit maayos naman lahat ng pagsasama natin, aalugin niya para tayo magkagalit-galit. Pero isipin natin palagi kung saan tayo nanggaling, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. At pasensya na po kayo sa oras, maging sa mga nasa live Zoom meeting dyan, ay abot tayo ng mensahe ito ng ating Panginoon. Let's pray for one another. Saglit lang naman yung oras na magkakasama tayo. May kanya-kanya na rin tayong ginagawa, kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang buhay, sa labas, sa trabaho, sa mga classmate natin. So, let us always remember the word of the Lord. Yung mga pinipreach dito, si pastor, yung mga deacons, mga League of Young Preachers. So, kung hindi man natin makuha yung isang buong chicken, huwag natin itapon. Kasi may mga part doon na nuggets na pag kinuha natin, makikinabang tayong lahat. So, tulungan lang tayo ng ating Panginoon. After natin mag-pray, awitin natin yung Burning the Midnight Oil ba yun? So, let's pray na habang palapit ang araw ng ating Panginoon, patuloy lang laging mag-alab ang puso natin sa paglilingkod sa Kanya. Yes, maraming pangangailangan. Naku, kung mga Diyos lang ang pag-uusapan, ay, siguro yung iba makaka-relate. Pero kung wala kayong iba yung mga iba, walang Diyos, siguro may ibang mga problema yan. Si Judith, ang tambak, nakapila. Hayaan mo lang si Judith. Maraming Judith talaga eh. Minsan, magulat ka na lang, biglang namatay yung ilaw nyo. Di pa pala ako bayad sa Meralco, namatay yung ilaw. So, in everything, we should give thanks to the Lord. Sabi nga nung Bible study kanina, si Brother Joel, nasa peak, doon ka lang ba magpapasalamat? Paano kung dumaan ka naman sa dark part, hindi ka na magpapasalamat? In every part of our life, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. At nawa, patuloy lang laging mag-alab sa ating mga puso ang langis, ang Espiritu Santo na binibigay niya sa atin every time nakaka-fellowship natin ang ating Panginoon sa Kanyang mga salita. Tayong lahat po ay tumayo and let us bow our heads and let us pray. Amang Diyos na banal, salamat po for this
morning, bagamat may signal po sa panahon, hindi maganda, Lord, but still, Lord, narito po ang bawat isa sa amin. This is just an expression of our faith, Lord, kung gaano kahalaga sa amin ang mga salita mo, ang gawain, ang fellowship with one another. Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-abide sa bawat isa sa amin. Ang mga salita namin palaging naririnig. Lord, magkaroon po ito ng buhay so that ang mga tao na kapaligid din sa amin ay makita ka na lumalakad muli sa amin at ma-reproduce, Panginoon, ang original seed sa buhay ng mga makakatanggap, Panginoon. Salamat po, Lord God, in everything. We thank you for the life, sa mga nagdiwang po ng kaarawan. We thank you for the challenging times din, aming maaaring napagdadaanan ng bawat isa sa amin. We thank you for the life of our dear pastor and his family, Lord, na ginamit mo po upang kaming lahat dito ay makatanggap at patuloy na lumago sa pananampalataya. Naroon po siya ngayon sa dako ng malayo, sa kabila ng hindi magandang panahon ay nag-ministry siya sa lugar na pinagkatiwala mo po sa kanya. Bless his health, Lord, at maging ang kanyang buong pamilya, mga pangangailangan, ikaw po ang patuloy na mag-provide sa mga narito rin po sa church, bawat bahagi ng iglesia ito. We thank you, Lord, for the 20 years coming na iningatan mo kami. May mga ilan na rin po sa aming nawala at may mga ilang kapatiran na ngayon din dumating. Alam ko, this is all by predestination, Lord God. Itinalaga mo na po ang bawat isa sa amin. Hayaan mo lang po na patuloy kang magmanifest sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung ano man po ang mga pangailangan pa ng iglesia at mga preparation para sa anniversary, Lord, ikaw na po ang patuloy na magpala at sumama sa amin. We thank you for the life, Lord. We thank you for the word na aming narinig. Magbigay po ito ng buhay sa amin, Lord, at magmanifest. And we thank you, Lord, maging sa mga kapatid namin na nasa live Zoom meeting, bagamat din namin sila nakakapiling physically through this platform, Lord, na makaabot sa kanila yung salita. Taglay nito pa rin ang kapangyarihan at buhay at espiritu na magbago po at patuloy na magsakdal din po ng mga kapatid namin nasa live Zoom meeting palagi, Lord. We thank you, Father, for everything. Sa kabila po ng mga challenging times, Lord, hayaan mo patuloy lang pag-alabi namin ang aming mga lamp, ang langis na aming natanggap ay patuloy pong magamit pa sa aming buhay at mag-manifest, Lord, ng buhay mo sa amin. Salamat po muli, aming Ama. I thank you, Father, for this day, sa mga darating pang activities. Sa'yo namin lagi pinagkakatiwala. Salamat, Lord. We give you all the glory and the honor and the praise. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Jesus said that in the midnight hour, there'll be virgins who hear the great hour. Behold, he cometh, rise and trim your lamp. Go and meet him, the bridegroom is nigh. Some discovered they were lacking the oil. They were empty with no light to see. So I ask you, dear Lord, come and fill me with the Spirit. If the burning for you is my plea. Yes, Lord God. Burning, burning the midnight oil. Keep us burning, Lord. Hallelujah. By your Spirit. All dream and glowing, a vessel full of the Holy Ghost. I will shine a light through the night to the world I must belong. There is a virgin bride burning the midnight oil. Hallelujah. Times I really get to wondering why it's a struggle to get down and pray. I feel the spirit of complacency
We're surrounded by the darkest days. I am running with a burning desire. I keep holding up this light of mine. I am working day and night with the ones who hold the promise. And it's time for us to rise and shine. I wanna be burning, burning the midnight oil. With my lamp all trimmed and glowing, a vessel full of the Holy Ghost. I will shine a light through the night to the Word I must be, Lord. There is a virgin bride, burning the midnight oil. I wanna be burning. Wanna be burning, burning the midnight oil. With my lamp on trim and glory, a vessel full of the Holy Ghost, and I will shine the light through the night to the world I must belong. There is a virgin bride, burning the midnight oil. We'll work till Jesus comes. Oh, we'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. Burning the midnight oil. Oh, we'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. Burning the midnight oil. Burning the midnight oil. Yes, hallelujah. With my lamp on trim and glory, a vessel full of the Holy Ghost, I will shine a light to the night, to the world I might belong. There is a virgin bride, burning the midnight oil. I wanna be burning. I wanna be burning. Yes, Lord, burning the midnight oil. Hallelujah. With my lamp all trimmed and glory, a vessel full of the Holy Ghost, and I will shine the light. Hallelujah. To the night, to the world I must belong. There is a virgin bride, burning the midnight oil, and I will shine the light to the night, to the world I must belong. There is a virgin bride, burning the midnight oil. Oh, burning. Yes, hallelujah. Palakpakan natin yung Panginoon. Amen. Hallelujah. There is a bride, burning the midnight oil. Amen. Thank you, Jesus. Amen.
Merong iglesia na puspos ng Espiritu Santo, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. We may now take our seats, mga kapatid. God bless you, Brother Mike. Amen. Kaya importante, mga kapatid, no? Alam din natin yung purpose natin. Hindi lang tayo basta nandito lang. Di ba? Yun yung lagi sinasabi ni Brother Aaron. No? Hindi lang basta pumunta ka dyan or something. That alam natin kung bakit tayo narito, mga kapatid. Amen, amen. And we are meant to express, mga kapatid, ang buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, before tayo mag-proceed sa ating tithes and offering, mamaya, mga kapatid, two hands, one heart, one life, I give to you. Even becomes as one when it's your hand. Take me and make me more like you. Well, it may seems like much, but with the Master's touch, I know that I'll be more like you. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, and that's what I give to you, and that's what I give to you. Yes. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. We give to you. At tinatawag ko po si Kuya Alan para sa ating panapos na panalangin. God bless you, Kuya Alan. Amen. Let us bow our heads po at samahan niyo po sa ating closing prayer. And Lord God, Jesus Christ, muli Panginoon, maraming salamat po Lord sa umagang ito na tunay po Lord na inyo po kaming hindi binigo Panginoon sa umaga ito sa kabila po ng masungit na panahon. But we thank you for your word Lord, for your na nagpapalakas sa amin, Panginoon, at siya rin po na, Panginoon, na nagtutuwid sa amin, Panginoon. And forgive us, Lord, sa iyong mga shortcomings sa Lord, at sa isa't isa, kung may pagkukulang sa isa't isa, Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, na maging, na we live for one another, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga individual o sa mga gifts na ginamit niyo po sa umagang ito, sa aming kapatid na si Brother Gerald na siya pong exhort Lord. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa nuggets, Panginoon, na kanyang isinare, Lord. Ikaw na po ang tunay na balik ng pagpala sa kanya, Lord, at sa kanila pong nalalapit na pag-isang dibdib. Kapatid Sister Lori, Lord, ikaw po siya ang provide ng lahat-lahat pong financial, Panginoon, at kalakasan din, Lord. Ikaw pong, Panginoon, magbigay sa kanila, Panginoon. Bless niyo po sila, Panginoon, at gayon din, Panginoon, sa aming kapatid na si Brother Nats na nag-song lead at nag-MC, Lord. Ikaw na po, Lord, ang magbalik ng pagpapala sa kanya, kalakasan, Panginoon. Bless niyo rin po siya, Panginoon, ang kanyang sambahayan, Panginoon, Sister Sab and their son, Brother Zion, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na manguna sa kanila, Panginoon. At ganyan din, Panginoon, sa aming mahal na kapatid na si Pastor, Brother Mike, Panginoon, ikaw po siyang patuloy na gumamit sa kanya, Panginoon. Yes, Lord, tunay po na iba-iba, Panginoon, ang iyong approach, Panginoon, sa akin, Panginoon. You are using brothers, Williams, Panginoon, na may kanya-kanya pang approach at lahat, Panginoon, ay ikitatuwid ng bawat isa sa ikalalago, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. At i-bless din, Lord, isang bahay niya, Panginoon, Sister Ruth, Panginoon. At patuloy po ingatan, Panginoon, kapatid na Sister Dimple, sa bansang Taiwan. So with Sister Lovely,
and her daughter and husband, Brother Tom, Panginoon. Ikaw po ang bless as about family, Panginoon, sa iglesia sa dahong ito, Panginoon. Sa ilang kami, Panginoon, na lubos na nagtitiwala, Lord. Yes, Lord, you know our needs, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa aming mahal na pastor, Panginoon, na nasa dakot ng Bulacan ngayon, Lord. Patuloy mo po siya, Panginoon, na gamitin, Panginoon, hindi lang sa iglesyang ito, kundi sa bawat iglesia, Panginoon, na ninanais na makapag-share siya ng word mo, Panginoon. Thank you so much, Lord. Ingatan niyo po sila. Kasama po si Brother Denny, Panginoon. And thank you, Lord, once again, Panginoon, din sa mga kapatid na ginagamit mo po, Lord, for the gifts sa mga musicians, Panginoon, and multimedia team, Lord. Yes, Lord, we are so thankful, Panginoon, sa mag-gift at patuloy lang pa ito na mag-guide, Panginoon, para sa glory mo, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Thank you so much, Lord. At gayon din, Panginoon, sa tithes, love offering, mission fund, and building fund na abot ng iyong mga anak, Panginoon, at na magamit, Panginoon, sa ikalalago ng ministry sa dahang ito, Lord. At ikaw, Panginoon, nakababatid sa pangalan na po sa Lord. Bless po ang mga nakapag-out, Panginoon, at sa hindi, Panginoon. Ikaw din po ang provide, Panginoon. Next time, Lord, ay makapag-abot ang bawat isa, Panginoon. At ganyan, Panginoon, sa bawat pagkain na ayun po pagsasalusaluhan, ikaw po siya ang mag-bless, mag-alis ng mga hindi ka nais-nais, Panginoon, about ingredients na hindi makakabuti sa aming katawan, Lord. Ikaw po siyang mag-alis, Panginoon, maging kalakasan lamang at blessing sa amin, Panginoon. At ganyan, Panginoon, sa ayong pag-iwihiwalay, Mama, Lord, yes, masungit po ang panahon, but we know, Lord, na ang Panginoon nakasama po namin na punta dito ay ganyan din, Panginoon, kasama namin hanggang sa pag-uwi namin, Panginoon, sa bawat tahanan. Bless you po, Panginoon, at ganyan din sa mga kapatid sa lahat ng dako, Panginoon. Ikaw po siyang, Panginoon. Patuloy na mag-ingat, Panginoon. At sa anumang po pag-usapan pa or meetings and activities, Lord, ikaw ang siyang patuloy na manguna, Panginoon. At misa pa, Panginoon, ang lahat po ng marapat na gloria at kapurihan, pagluluwalhati at pasasalamat ay mawi lamang sa iyo sa tayong pangalan lamang na ang Panginoon Jesucristo. Amen. Amen.